Sasabihin ko sa iyo ngayon kung naglolo ko siya. Alam ko yung iba sa inyo, hindi naman gustong malaman yung totoo. At kung ikaw yon, okay lang skip mo na to. Dahil once na marinig mo to, hindi mo na to maaalis sa utak mo. Hahantingin ka niya nito. Pero kung andito ka pa at gusto mong malaman yung totoo, sabihin ko sa iyo, merong 3 stages ang panloloko na yan. Bago, habang at pagkatapos. In English, before, during at after. Bago ang panloloko. Dito yung bigla-bigla na lang sila naliligo. Yung bigla na lang nag-iiba-iba yung gusto. Bagong hobbies, bagong friends, bagong schedule, bagong routine. Magiging interesado sa hiking, magbabago yung taste ng music, jamming, sunod-sunod na birthday, tapos lagi nang excited sa mga tungkol. Tapos magsisimula ka na niyang haba. Ginagawa niya to para sa 2 bagay na to. Una, para may dahilan siyang layuang kapansamantala. Alam mo yung papahinga muna ako, need some space, saka na tayo mag-usap. Yung parang cool off muna tayong dalawa. Pangalawa, nakakatulong kasi yan para alisin yung pagiging guilty niya. Lagi naman kasi kami magkaaway. Maganda siguro maglaylo muna. Ngayon, kung medyo malayo kayo sa isa't isa at madalas siyang umalis dahil sa trabaho niya, diyan nangyayari ang himala. Ngayon, habang nasa malayo o nasa trabaho siya, tatawag-tawagan ka niyan randomly. Mag-a-update yan out of nowhere. Tapos kukumustahin ka niyan na parang kakaiba. Magiging sweet, tatawag, tapos biglang mawawala. Isa yan sa mga taktika niya. Alam mo kung bakit? Para pag sumapit ang gabi, hindi mo na siya hahanapin. Mag-good night lang yan, mag-chat ng I love you, tulog na ako, bukas na lang. At ikaw naman, since maghapon tawag ng tawag sa'yo yan, kampante ka naman. Pero wag ka. Alam mo na, malapit nang mapitas ang bunga. Ngayon mapunta tayo dun sa during stage o yung habang niloloko ka na. Ito obvious to, pero dahil sa coping mechanism mo, magdududa ka, pero de-deadline mo to. Hanggang sa magugulat ka na lang, ang hirap ng kontakin ng gato. Dati naman, 1-2 tawag lang, hellohan na agad yan. At hindi rin basta-basta nalolobat yan. Pero ngayon, naiwan ang cellphone, bawal ang cellphone, o kaya naman lobat maghapon. Ngayon mapunta naman tayo dun sa pagkatapos ka na niyang lokohin. Dito, either isa lang sa 3 yan. Una, tratratuhin ka niya ng maganda para makabawi siya. Kasi iniisip niya na kapag trinato ka niya ng maganda, mahuhugasan yung panloloko niya. So kapag nahuli mo siya, isusumbat niya sa'yo yung mga ginawa niyang maganda at nang hindi sila magmukhang ganun kasama. Pangalawa, ay sisimulang kanyang tratuhin na parang basura. Dahil naiinis siya sa'yo kasi ikaw yung nandyan, ikaw yung kasama niya, ikaw yung nakikita niya, pero iba talaga yung gusto niyang kasama. At pangatlo, sasagarin ka niya para ipagtabuyan mo na siya. Nang sa ganon, hindi sila ang nang iwan, hindi sila ang may kasalanan. E di sa next kwento niya, siya yung pinagtabuyan at siya rin yung biktima. At siya nga pala, tama na. Kasi hindi mo naman kailangang ipaglaban ng taong ayaw naman sa'yo. At kung gusto mo nang tapusin yung ginagawa niya sa'yo, simulan mo sa 3 sikreto na matadownload mo ng libre dito sa bio ko. Hindi nyo kailangang halongkatin yung phone niya.